Operasyon ng mga transport services na gumagamit ng mga application sa smartphone. Partikular dito ang mga pribadong sasakyan na ginagamit bilang pampublikong sasakyan. Ayon kasi sa LTFRB, pinagbabawal ito ng batas. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Marami ang kumwestiyon sa LTFRB sa ginawa nilang panguhuli ng isang SUV na nakarehistro sa Uber app pero hindi nakarehistro sa LTFRB. Ayon kasi sa mga suki nito, bukod sa ligtas, mas maganda pa ang serbisyo ng Uber app kumpara sa mga taxi dahil para itong rent-a-car. Gaya ng Uber, ang Tripid app ay gumagamit din ng mga pribadong sasakyan, carpooling ang sistema o pinagsasama-sama nila ang mga pasahero na may parehong ruta. Tawag nga nila sa amin Colorum 3.0 dahil nga ini-enable raw namin yung mga Colorum. Pero kung titingnan nyo po yung nangyayari sa platform namin, marirealize nyo po na napakalaki po ng demand. Nilinaw ng LTFRB, hindi sila tutol sa teknolohiya pero labag sa batas ang ginawa ng Uber at Tripid. Hindi po ako mag-uutos, kundi batas ang nag-uutos na sila ay sumunod sa ganitong mga pamamaraan. Pero kanina ipinatawag ang mga transport app developers para tumulong sa pagbuo ng sistema sa pag-regulate sa kanila. Naitanong kung paano ang paniningil ng pamasahe, kung nakarehistro sila sa DTI, BIR o SEC at kung paano ang insurance ng mga pasahero. Uber is currently internally discussing its proposal and will submit its suggestions. Sang-ayon ng mga taxi operator na i-regulate o patigilin na ang operasyon ng mga online-enabled transport services dahil malaki na ang lugi nila. So kaya nilang laruin yung pasahe. Kami hindi eh. The last fare increase na binigay sa amin was almost 5 years ago. Hindi naman kinwestiyon ang operasyon ng mga taxi fleet na nag-ooperate gamit ang smartphone apps gaya ng Grab at Easy Taxi. Binigyan ng 10 araw ang lahat ng dumalo sa pagdinig para magpasa ng position paper sa LTFRB. Jackie Manabat, ABS-CBN News.